AoE coverage ng crowd control at merong champ stance yung Pakito, kailangan maging maingat din ng Vexana kung saan lulugar dahil sabi mo nga, kailangan may frontline, kailangan may hard lockdown para mapagana yung setup. Not unless si EG Boy ang gagamitin dito, Butters. Alam mo, OSX, ang naisip ko lang dito is possible talaga na pang takedown na ng mga pang takedown na ng back siya yung kinuha nila dito kay Pakito. Kasi kapag ka maganda yung early game ng Pakito at nakuha niya yung mga Hunter Strike, yung mga Malefic Roar, may mga times na hindi na pinapansin ng Pakito yung tankiness ng isang back siya. Tapos nagugulat ka na lang yung back siya, napupunit na lang bigla. Akala ng mga tao, kapag ka pumili ka ng Pakito, ang tinututukan mo yung mga Harit, yung mga Nathan. Pero technically, meron pa rin mga times na akong nakikita na kapag ka back siya yung nahawakan, kasi sa back siya naman kasi, in terms of itemization OSX, si back siya, nasa gitna siya lagi din eh. Hindi siya totally physical yung ninenegate niya, hindi totally magic yung ninenegate niya. Parang alam mo yung teknikan ng mga MPL player, yung sinachapso yung mga item. Yung kukuha ka ng Dreadnought Armor, biglang kukuha ka ng Silence Robe. May mga times na sinachapsoy. Oo, yung mga ganon. So, may possibility na yun yung ina-expect ni Flap dito. Tapos kapag nauna yung gamit niya, kinakailangan ni Azo dito mag-isip kung maganda yung early game ni Flap. Ayun na pinaka-question ngayon ng GPE. Paano nga ba maging early game start? Because as Butters mentioned, kailangan mas maging maayos yung kanilang placing ngayon dahil again, Falcons AP Bren is on match point, 1-0 na po sila, and after Butters mentioning all the possible physical penetration na pwedeng ibuga sa side ng GPE, kailangan din nila maging maingat. Pero ngayon sila with the counter vision o agawan ng ng Kramer, half HP on snaking kay Onigo, pero looks like na binabantayan din niya ni Damon pre ang pwedeng maging point of entry. And GPE kailangan nilang pumalag ng todo dito at nakita na naman natin si Skitter, si Super Marco utilizing OSX yung capability ng isang Moskov. Moskov gap closer, attack speed, it defeats the purpose or it really is a good way to counter heroes na meron tayo ngayon sa may gold lane na nag-rely ng todo sa kanilang mga skill. At nakikita naman natin si Onigo kapit na kapit sa dalawang miyembro at si Kyle TZ nakikipagsuntukan na mismo dito kay Baksha. Wala na siyang pakisabi niya, ayoko naman mag-sustain, gusto ko lang naman manakit, di sakitan tayo. Yung taunt pa nun dumadagdag pa so mas na-force ngayon yung GPE to answer those small team fights. At pero yun nga yung delikado, kailangan din nila iwasan yung peel na meron ngayon na Falcons AP Brand dahil meron silang poke capability early game. So, looks like hindi muna sila gagawa ng unang steps in taking this first turtle objective dahil pressure na ginagawa ng GP or zone out. Pero Saison is in the vicinity na rin. So, sino kaya makakuha nito, Butters? Uy! Ang ganda ng pagkakalatag dito ni Yoji Konoda aka Pew, aka Mr. Arcangel. Si Flap TC nag-play kaya napapasok. Ito yung sinasabi natin. And the Minowan's Fury is there! The turtle will go to the side of Azo. Napunta yung dapat sa kanila. Sila yung nagsaing yan. Sila din ang nakakain. And Kyle TZ with the Appraiser's Wrath. Ang sakit! Napakasakit! Flap pinagsasapak yung mga dapat niyang sapakin. Azo, Damon. Tingnan natin dito kung kaya nila i-take down si the Filipino Cannon. And the Filipino Cannon will go down. Wow, early game counter aggression ng GPE. Akala natin to na with the first takedown ni Starboy o ni Vexana, maganda sanang entry point. Ngayong backline kasi ang naging priority ng Falcons AP Brand. Kaso nga lang sa kakunatan and lifesteal, si Damon tsaka si AZ yung naging frontline. And man, nanakawan nila ng first objective. Si Saison din mismo, Kyle TZ. So medyo nagkulang din sila na how to counter initiate kung ano nga ba yung pwede nila iganti doon for Cram and for Damon. Damon. Pwede naman. Damon. Pwede naman. OSX. Pero alam mo, you have to see it. You have to see it to believe it. Nakakuha nga ng isang objective dito. Ang side ng Gamer Pact Esports. A step in the right direction. Sa mga tao po na nanonood dyan, talaga naman yung Gamer Pact, napalaban po talaga sila dito.
ang kailangan lang talaga gawin ng GamerPact Esports dito is to make this encounter count. Hindi ka nakakakita ng opportunity na basta-basta mo lang nakakalaban sa isang tournament tong F-Cup, di ba? Oo. Yung Falcons AP Brian, hindi mo nakikita. You have to make the most out of this kasi bihira to and you need to make a statement. Kaya nilalaban nila ng todo-todo to. Nakikita naman natin na talagang batak din tong mga to eh. Tama. Ito with this is the road to Riyadh for the World Esports Championships 2024. So dito pa lang, kung may pagkakataon ka magpakita ang Gilson to counter a chance for a game number 3, dito mo na gawin. Kasi kanina nung game number 1, naging dependent nga sa Purple dahil nga dun sa Link. Pero si Azo dito against Kyle TZ, the perfect counter for this Fredrin and also the possible way to entry the backline with the ultimates na isang Novaria. I think dahan-dahan din nilang inaayos yung mga pagkakamali nila from game number 1 at kailangan nilang makuha ng magandang target dahil nga dito, yung Minotaur, yung AoE crowd control, kailangan nilang bantayan, Butters. Ito ito yung isa sa mga kalamangan. Ang ganda ng pagkakalatag doon. Ang ganda ng pagkakalatag ni Pew and the Minowan's Fury is there. Sumagot ng sariling ultimate dito si Starboy. Meron siyang sarili niyang knock-up. Pero it won't be enough as Cram and Azo will go down a free turtle, a free objective para dito sa side ng Falcons AP Bren. Starboy, kailangan nila dito makakita ng decisive talaga na na paggamit ng Eternal Guard. Kailangan magamit nila si Iggy Boy. Yeah, na hindi pang counter-initiate lang. Kanina pa nagagamit yan pang counter-initiate. Ang sakit talaga ng range. Ang sakit talaga OV6. Ang hirap. Ay, muntik na! Muntik na si Starboy without Appraiser's Wrath. Ay, may sibat! Ay, hindi ko manik, muntik na. Grabe yung follow-up ni Super Marco dito Ay, may hila. May thought mula kay Kyle TZ. At tama ka dito, Butters, dahil nga si Starboy, si EG Boy dapat kasi pangdagdag din ng burst. Maganda rin kasi initiation for a team fight. Dahil nga, focus siya dito on building the burst dahil may DG na short or meron Divine Glaive. May Scorch Power siya. Pero to activate that, kailangan din maganda din setup. So, si Damion, or kung sino man dito ang pwede mag-front or pwedeng I'm offended play ni Cram, kailangan din mapagana para hindi masayang yung burst because you're so right on how to layer that skill against Falcons AP Bren. Kung gusto mo yung team fight, mas maging tabla. Then again, for the side of GamerPact, they have to trust yung kanilang potential dito na mag 5-man clash. Hindi pa tayo nakakita ng 5-man clash dito. Uy, yung ganda ng pagkakasepat ni Damien doon Napagamit niya si Few ng flicker. And that is a step, that is one thing that you need to do doon sa mga possible na clash na magaganap. In 40 seconds, may turtle na, may objective na lalabas doon sa may gitna. So definitely 100 seconds pa yung kay Yoji Ronoda. Kapag ka nahuli nila yan, that might be the game changer para side ng GamerPact Esports. Oy, may play. And Damien, sinubukan nila ulit si Flap, hindi umabot doon yung final slash at yung laban dinala nila dito. Hindi ito yung 5-man fight na hinahanap nila, pero in terms of the damage output, nakikita mo na GamerPact meron na din OV6 Kaso hindi nila nagagamit na pang clash talaga, pang counter initiate lang. Mahirap yun. Nakita din natin na nag-conceal play. There was a play na gustong gawin ng GPE. Kaso nga lang, 2 ultimates were used in that moment. Nabalik na rin. So ang tanong, Kyle TZ secures his objective. Dahil yung GPE, yung sa mismong initiation doon, nagkaroon ng kulang Falcons AP. Nagamit nila yung resources dito. Tara. This is the counter go na pwede nilang gawin with that objective take. So doon pa lang. So they're looking for a way to have this equalized team fight dahil nga merong presence ng Ruby. Disrespect na ng Falcons AP bread butter. So with this, kumukuha din sila ng extra oras para makakuha din ng damage for the marksman dahil grabe din naging impression ni Skitter 2-0 in this Moskov. At tinutuloy-tuloy na lang. Pero alam mo, Wesex, ang ganda ng build-up natin sa side ng GamerPact Esports. Pero sa totoo lang, para sa akin, nami-miss nila yung mga crucial timings nila, yung mga power spike nila. At naagaw pa ni Few. Naagaw pa ni Few yung orange buff dito ni Azo. Ngayon, going back to my point, kailangan mag-ingat dito ng side ng GamerPact Esports. Yung mga timings nila, hindi nila na-hit dito. Yung power spike nila, hindi nila na-utilize ng tama. At si Flap, galit na galit kay Cram. Gustong bigyan Azo. Sobrang baba na kanyang buhay. And look at the range na meron dito yung F-Cap. GamerPact Esports, they are losing their opportunity
para baliktarin at kunin ang momentum ng larong ito. Nakikita natin OSX yung damage nandun, pero yung timing ang nawawala. Yun ang pinaka tanong ngayon for GPE. How will this composition, how will the layering of skills, sabi nga dito ni Butters, yung timing, meron silang final slash, meron silang I'm offended. So doon pa lang, madaming play na pwede mangyari, pero kailangan mo din maging sigurado kung sino nga ba ita-target mo sa Falcons AP, Bren. Doon pa lang, sa gusto nilang i-secure yung purple na yon, 5 laban sa isa. That was Kyle TZ alone with his Frederin, at nawala pa dun yung dalawa from GPE. So madami silang kailangan solusyon in terms of defense and damage. Ito nga, Butters, Malefic Roar, present for Flap now. So ito na nga yung penetration na ginagawa nila. Ito na pre. Ito na pre yung panahon na si Azu, kahit si Azu pwede nang suntukin. Ayo. Ito na yon. Ito na yung oras na yun. Ito na yung pacing na yon. At wala tayong contest na makikita sa side ng Gamerpact Esports. It seems to me that they want to play the long game. Pero looking at their lineup, OSX, parang hindi ito pang long game na lineup eh. Yung kanina may Ling eh, may possibility eh. Pero this lineup na meron kang Harith at hindi ka naka-Claude, hindi ka naka-ibang hero, I don't think this will work out if ina-drag out mo yung game at magde-defend ka lang. At tumatayo lang talaga si Kalti sa gilid. Uy, may nakap Butters kay Azu! Si Azu dito, ang nabigyan na naman, it's the same story once again. Hindi kinakaya na ni Azu dito na magtangke sa tapat. Kailangan nang galawin ang baso ng Gamerpact Esports. Kailangan nila pakita ang kanilang mga pack, yung kanilang mga panata dito. Dahil nga naman kakaiba na yung mga level ng mga multi na to na nagagaling sa FCAP. Mahirap. They need to make a pack of defense against Falcons AP, Bren. Dahil nga dahan-dahan na rin nilang kino-close ang mapa. Lahat ay nagiging blue for Falcons AP, Bren. Pero ito uy, si Kaltizi may gusto initiation na gawin. Si Kram may ipit ata, Butters ha. Nilapagtingin si Boy. Uy, ang ganda ng pagkakasetup nila doon. That might be the opening na meron sila, pero it's a little bit too late. Dahil nga naman tuloy-tuloy yung damage output talaga na ginagawa dito ng side ng FCAP. Azu, sinusubukan mag-defend, pero all lanes being pushed by the side of Falcons 80, Bren. Ang linis ng pagkaka-execute, 2 Torre ang tumba OSX. Ngayon, hindi naman din gusto lumaban dito ng mga members ng Gamerpact Esports. Ang tanong, are they delaying the inevitable? And Minowan's Fury, ang ganda ng talon, ang daming nahuli. At papasok na ng papasok yung mga membro dito ng FCAP. Appraiser's Wrath, walang natumba. At Skitter dito, napakaganda ng pwesto. Tutumba si Damien. 4 laban sa 4. Snaking wala na rin, pero hindi na mapigilan yung damage output dito. Flap coming in with another burst down. Skitter, hindi niya alam kung sino kalaban niya. Gusto niya kalabanin yung base. Gusto niya kalabanin yung kalaban. Sino ba talagang gusto mong kalabanin dito, Marco? Yun ang pinakatanong, dahil nga meron minsan nag-post rin sa base, open na rin ng Crystal, pero dumidepensa pa rin ng GPE. Butters, no, kung hindi mapigil na si Skitter, nagsisipat na nga lang lahat, at ito na nga ang Falcons AP, Bren, taking this series for a 2-0